Ikaw ang magiting na ginang Shen. Sino ka? Inutusan kami ni Miss Zhao na alagaan ka ng mabuti. Ano ang balak ninyo? Ang subsidy ng buwang ito. Pwede bang bigyan mo ako ng kaunti? Gusto kong bumili ng mga pangangailangan. Karapat dapat KBA? Akala mo ba ikaw pa rin ang ginang Shen? Gising ka na. 5 taon na, wala ka na sa pamilya Shen. Sa lugar ng walang kwentang ito na. Maite ka na lang na mamalimos. Wu Jiangyu, tapos na ang sentensya mo. Naghihintay ang anak mo sa labas, ayusin mo ang gamit mo at lumabas ka na. Anak ko. Hindi. Ako ay inosente, hindi ko siya itinulak. Si Zhao Shuwei ang nagsisinungaling. Shen Jiahui, sabihin mo sa kanila na ako ay inosente. Kahit ikaw, hindi ka maniniwala sa akin. Yaoyang. Sinundo mo ako. 5 taon na, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Yaoyang. Noon, si Zhao Shuwei. Siya ang nahulog. Hindi ako. Hama na, Ako. 5 taon na ang nakalipas. Pinaparat ang Montag di akin si Shivai. Kung hindi dahil sa pakiusap niya ngayon, hindi ako pupunta. Nagmakaawa siya para sa akin. Nanay, ang tagal nating hindi nagkita. Mahirap ba ang 5 taon sa loob? Sakay na, naghihintay si tatay sa bahay. Halika. Zihan, tawagin mo ng lola. Nanay, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag mong sasabihin kay Yaoyang. Hindi ito ang kanyang anak. Noon, sinabi mong buntis ka sa anak ng pamilya Shen. Ako at ang tatay niya Oyang. Ang pumayag sa kasal ninyo. Ito ay panloloko sa kasal. Kailangan kong ilantad ka. Nanay, huwag mo siyang sasabihan. Pakiusap, nanay. Bitawan mo ako, nanay, bitawan. Ano ba? Bitawan. Shivai, ano ang nangyari sa iyo? Nanay, bakit mo ako itinulak? Nane, alam kiyo. Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat kay Yaoyang. Ayaw mong manatili ang kanyang anak, kaya mo ako itinulak pababa. Hindi kita sinisisi, pero ngayon, malaki na si Zihan. Sana wala kang pagkiling sa kanya. Hindi siya ang lola ko. Ayaw kong sumakay sa isang sasakyan kasama siya. Hindi ako ang lola niya. Yaoyang, noong mga panahong iyon. Tama na. Lagi kang inisip ni Shivai. Patatawarin ka niya kahit noong halos mamatay siya at ang sanggol. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin pagsisisi at pinaparatangan mo pa siya. Kung ganyan ang tingin mo sa asawa ko, edi ikaw na lang ang maglakad pabalik sa Shen. Yaoyang, ikaw. Ma'am, nakauwi na po kayo. Zhang Ma. Ma'am, bakit po kayo ganyan? Ang hirap po ng 5 taon ninyo, Zhangma. Ano pong sinasabi ninyo? Kahit paano? Siya pa rin ang matriarch ng pamilya Shen. Kahit nasa bilangguan, walang mang-api sa kanya. Pero ma'am, Zia, Noon, dahil sa kanyang kasakiman, muntik na niyang mapatay ang kanyang apo at manugang. Ngayon, nagpapanggap pa siyang kawawa. Hindi ako ang nagpapanggap. Talaga bang hindi ninyo alam? O nagkukunwari lang kayo? Ano ang sinasabi Montag? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Diyos kao, ma'am, ano po ang nangyari sa apa ninyo? Wala, nadapa lang ako sa daan. Mula sa bilangguan hanggang sa Shen, hindi mo pa rin magawang maglakad ng maayos. Mukhang maami kang ginhawa doon. Ngayong nakabalik ka na, itigil mo na ang mga masasamang balak mo. Alamin mo ang lugar mo. Mulan gayon, bilang biyenan ni Shiwei at lola ni Zihan, dapat kang maging mahinahon. Kung may gagawin ka pang kalokohan, hindi ka na namin patatawarin. Tama si tatay, nitong 5 taon, nakareserba pa rin ang posisyon mo bilang matriarch ng Shen. Dapat kang maging kontento. Huwag mong sayangin ang kabutihan ni tatay. Nitong 5 taon,
Nalaman ko kung ano ang tingin niyo sa akin. At nakita ko na rin kung anong klaseng tao kayo. Mabuti. Nitong 5 taon, wala ka talagang pagsisisi. Hangma, ikulong mo siya sa bodega. Walang dapat magpalaya sa kanya nang walang utos ko. Bago ang kaawan ni Zihan, hayang mag-isip siya ng mabuti sa loob. Opo, amo. Maam, kahit papaano, asawa pa rin kayo ng pamilya Shen. Ginoo at binata, paano nila kayang talagang ikulong ka rito? Okay lang. Sanay na ako. Tingnan mo, sira na ang sapatos na ito. Mrs. ang iyong binti, bakit? Okay lang, hindi na ito sa gabal. Hindi pwede, sasabihin ko sa Ginoo at binata. Hindi niya dapat gawin ito sa iyo. Zhang Mama, huwag kang pumunta. Nakita mo na sa pamilyang ito bukod sa iyo. Sino pa ang magmamalasakit sa akin? Kung pupunta ka, ikahihiya mo lang ang sarili mo. Nung Araf. Para sa Ginoo, tinanggihan mo ang pantay na kasal. Sumama ka sa kanya nang walang-wala. Paano niya? At ang binata, noong bata pa siya, ang lambing niya sa iyo. Nanay, tatay, hindi ako sasang-ayon sa arranged marriage sa buhay ko. Si Jahui ang pipiliin ko. Gusto kong makasama siya. Tito, tita, ako si Shen Yahui, nanangumpay sa alangkit. Ipagtatanggol ko si Ayui ng buong buhay ko. Hindi ko siya pahihintulutang magdusa kahit kaunti. Nanay, maligayang kaawan, itong bulaklak ay para sa iyo. Anak, bakit mo ako binigyan ng bulaklak? Ang bulaklak ay para sa girlfriend. Hindi pa sa iyo ito, nanay. Kahit magkaroon ako ng girlfriend palang araw, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa puso ko. Magbabago ang lahat. Pamilya, kaibigan at pag-ibig. Lahat nagbago. Napakabait mong tao, naniniwala ako. Hindi mo itinulak ang binibini pababa ng hagdan. Noong araw, sino ba talaga ang nagtaksil sa iyo, Mrs.? Mrs., anong nangyari sa iyo? Nanay, pasensya na, mahilig maglaro ng pulis si Zihan ngayon. Laging sumisipol, nagpapanggap na tinatakot ang sospek, hindi ka ba natakot? Sahang mama, may sasabihin ako kay Mrs. Baba ka muna, Mrs. Baba ka muna, Zhang Mama. Okay lang ako. Zhao Shiwei, nakuha mo na ang gusto mo. Bibini ng pamilyang Shen, bakit ka pa pumunta sa akin? Nanay, alam kong galit ka sa akin, pupunta ako rito. Para magbigay ng babala sa iyo. Ang tunay na pagkatao ni Zihan. Isang salita man ay huwag mong ilalabas. Hinding-hindi malalantad din ang katotohanan. Sa huli, palalayasin ka ng pamilya Shen. Mukhang yung 5 taon mong pagsisilbi, hindi pa rin nagturo sa'yo ng leksyon. Naawa ako sa'yo, bilang manugang, baka wala kang makausap paglabas mo. Kaya nga, naghanap ako ng ilang tao para mag-alaga sa'yo. Siguradong masisyahan ka. Ate Jiang Yue. Miss na miss ka namin ng mga kapatid namin. Di mo in-expect, no? Ang bilis nating nagkita ulit. Paano, bakit kayo nandito? Salamat sa kabaitan ni Madam, pinakawalan kami sa pitan. Binigyan pa kami ng trabaho. Kung hindi, paano kami makakapaglingkod sa'yo? Ikaw pala ang may pakana. Makinig kang mabuti kay Madam. Kung may isang salita ka mang ilalabas tungkol sa nakaraan, marami kaming paraan para tuluyan kang mawala. Ano ginagawa ninyo? Honey, bakit ka nandito? Dinala ni Papa rito si Mama. Nag-alala ako, kaya dinala ko ang ilang alila. Para tingnan kung anong kulang at bilhan si Mama. Bakit mo siya binibisita? Dinala siya rito ni Papa para magmuni-muni. Isipin mo kung anong ginawa niya sa'yo noon. Sa 3 araw, birthday ni Zihan. Sa 3 araw na yon, huwag kang magkakamali. Anak ko si Sian. Kung malaman kong may masamang balak ka sa kanya, huwag mong asahan ang awa ko bilang ina mo.
Young Master, ano ang nangyari? Tandaan mo, kahit gaano siya kababa, siya pa rin ang nagluwal at nagpalaki sa akin. Hindi kayo ang may karapatang magmalaki sa harap niya. Awa and yo, Young Master. Hindi na namin ulitin. Sinabi ni Papa, maghanda ng bagong kwarto para sa kanya. Ayong mga ito, linisin niyo na maayos. Opo, huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Madam, mukhang importante pa rin siya. Kaiser at Young Master, kung magpapatuloy ito, baka malaman ang ginawa natin. Hindi mangyayari yun. Pagkatapos ng birthday ni Zihan, papaniwalain ko siyang mawawala na siya ng tuluyan. Masamang babae, lumayas ka sa bahay namin. Young Master, siya pa ang Lola Emo. Kakampihan mo ang masamang babae? Masama ka rin. Pay pa rin kita. Shensihan, ano ang ginagawa Montag? Sisigawan MOA kayo? Pati ikaw, kapitain kayo. Ikaw, Tama na, Yayang. Bata pi Asia. Birthday pa niya ngayon, wag natin si Rain. Zihan, ito ang regalo na dinala ng daddy mo mula sa ibang bansa. Gusto mo, Montag? Sinigawan niya ako. Ayaw ko ng regalo niya. Hindi siya daddy kayo. ano ang sinasabi Montag? Sihan, Lolo. apo kong mahal. Lolo, kanina sinigawan ako ni Papa. Halos paluin pa ako. Sihan ang tanging tagapagmana ng pamilya Shen. Kung sasaktan mo pa siya, parang sinasaktan mo na rin ako. Sihan, anak. May handog ako para sa iyo, isang malaking regalo. Mas masaya pa ito kaysa kahit anong laruan. Ano yon? Bagong game console BA? Ito ay 30% ng shares ng pamilya Shen. Ipapangalan ko na ito sa iyo ngayon. Mulan gayon, ikaw na ang tunay na tagapagmana ng pamilya Shen. Ano? Hindi. Hindi pwede sa kanya. Hindi pwede sa kanya. Kailan ka naging tagapagdesisyon sa pamilya Shen? Tay, masyado pang bata si Zihan. Hindi pa sapat ang kanyang pag-isip. Bigyan mo siya ng shares ng kumpanya. Parang napaka-impulsibo naman. Anong impulsibo? Si Zihan ang panganay na apo ng pamilya Shen. Kung hindi sa kanya ibibigay, kanino pa? Kahit magkaroon pa kayo ng 10 o 8 anak, ang bahagi ng panganay ay hindi mababawasan. Tay, Bakit biglang nagbago ang ugali ni Yaoyang? Baka nung nakita niya na binugbog si Wu Jiangyue, nagduda na siya. Hindi pwede. Kailangan kong agad na mapawi ang kanyang pagdududa. Tay, kung ayaw ni Mama at ni Yaoyang, huwag na lang nating kunin ang shares. Ayokong dahil dito ay magkagalit kayo ni Yaoyang. bye-bye, hindi ka ibig sabihin yon. Sige na. Ako pa rin ang masusunod sa pamilya Shen. Kung kanino ko ibigay, sa kanya ibibigay. Kunin Montag. Salamat, Tay. Tay, huwag kayong mag-alala, si Zihan ay hindi kayo bibigin. Hindi pwede. Kung sasabihin ko ngayon, hindi sila maniniwala. Kailangan ko kumanap ng paraan para patunayan na hindi tunay na anak ni Yaoyang si Shensihan. Ma, 5th birthday and I Zihan Noyon. Si Tay at si Yaoyang ay may regalo para kay Zihan. Ano naman? Ang regalo mo para kay Zihan? Kakakabalik ko lang, wala akong pera. Matandang rina ka naman ng pamilya Shen. Paano ka naging walang pera? Uun ka. Kahit walang pera, wala man lang kahit konting pagmamahal. Lola ka naman talaga. Zihan, kakabalik lang ni Lola. Hindi pa kayo masyadong magkakilala. Ipagbibigay na lang ni Lola ang malaking regalo sa susunod, okay? Gusto ko na ngayon. Wala siyang regalo, kaya dapat niyang tuparin ang isa kong hiling. Ano ang hiling Montag, Zihan? Gusto kong lumuhod siya. Gusto kong sumakay sa kanya. Hindi talaga pwede, Amo, Al. Kahit papaano, siya ang ina ng pamilya Shen, siya ang nakatatanda. Kung sasakay sa kanya ang bata, ano na lang ang itsura nito? Kung kumalat ito, ano na lang ang mukha ng pamilya Shen? Muka? Noong itinulak niya si Shewi. Hakdan. Naisip ba niya ang mukha ng pamilya Shen? Tatay, huwag kang magalit, may punto rin si Zhangma. Zihan, gusto mong sumakay. Mamaya, papasakayin kita ni nanay, okay? Hindi, gusto ko ngayon, wala naman siyang regalo. Gusto kong sumakay. Tama na, birthday ni Zihan gayon.
Hayaan mo siyang maglaro kung paano niya gusto. 5 taon na ang nakalipas. Itinulak mo si Shiwei sa hagdan. Muntik nang mapahamak silang mag-ina. Sa 5 taong ito. Hindi lang hindi nagalit si Shiwei. Patuloy pa niyang pinapagaan ang loob mo. Ngayon, kung tutuparin mo ang hiling ni Zihan, parang naitaguyod mo rin ang nawalang relasyon ninyong mag-ina sa 5 taon. Ang mga nangyari noon ay pwedeng kalimutan na. Ano? Papaluhurin mo ako, pasasakayin mo siya sa akin. Tatay, baka galit pa si nanay dahil sa nangyari noon. Sa pagkakabilang ko, may sama ng loob siya sa akin at kay Zihan. Huwag mo na siyang pahirapan. Kapatan niya yun, ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo bang makulong ulit ng 5 taon? Ale, hindi pwedeng lumuhod ang Ale, ang binti niya. Zangma. Alam ko, paborito mo ang Ale, pero ngayon. Andito ang maraming tao, isa ka lang katulong. Nandito ka para ipagtanggol siya, hindi alam ng iba. Akala nila, inaapi namin ang buong pamilya. Hindi po amo, ang binti ng Ale, siya. Tumahimik ka. Hindi mo ba naririnig ang amo? Isa ka lang katulong. Nandito ka pa nagkakalat ng sismis. Anong ginagawa mo? Matagal na katulong si Zhang Ma. Paano mo siya nasaktan? Tao, dalhin niyo si Zhang mapalabas. Hindi per amo kayo. Sige na. Pinapaluhod ka ng amo kung ganyan ka. Hindi makakasakay ang bata. Heyo. Bilisan mo. Hayo, umakyat ka ng mabilis. Hayo, umakyat ka ng mabilis. Mas mabilis pa, hayo. Halika, bumangon ka na. Kamusta? Nanay, kung talagang ayaw mo kay Zihan, pwede kaming lumabas ni Zihan at hindi na magpakita. Ngayon, birthday niya. Paano kung may mangyari sa kanya? Ako. Hindi na rin ako mabubuhay. Wala akong ginawa, hindi ko gagawa ng masama ang bata. Nung una, muntik mo nang patayin si Shiwei. Ngayon, anak ko naman ang target mo. Kailangan mo bang sirain ang pamilya ko hanggang sa mawasak? Yaoyang, pakinggan mo ako, ang paa ko. Anong paliwanag mo? Ilang araw ka pa lang dito. Wala pang isang araw na tahimik ang pamilya. Sasabihin mo ba na wala kang kinalaman sa lahat ng ito? Noon, wala akong kasalanan. Ngayon, wala rin. Si Zhao Shiwei lang ang nagpakana ng lahat. Naloko kayong lahat niya. Nagdadahilan ka pa. Kung alam ko lang na ganito ka katigas ang ulo nun, hindi na dapat ako pumayag na palabasin ka sa kulungan. Eddie, wag mo akong palabasin. Nandun ako. At least hindi ko makikita kayong mga taang naluloko. Tumigil ka. Naluko ako, non naniniwala pa ako. Sa mga kasinungalingan mong babae, akala ka simple ka lang, pero hindi pala. Ganito ka pala kasama. Sarili mo. Apo ang pinatamaan mo. Shen Jehui. Noon ang una, sa harap ng puntod ng magulang ko, nangako kang magiging mabuti sa akin. Nang ipanganak si Yaoyang, nangako kang mananatili ka sa tabi ko. Ngayon, paano mo tinupad ang pangako mo? Dahil naalala ko, binigyan kita ng pagkakataon. Kahit naikulong ka. Pinag-ayos ko ang lahat para sa iyo sa tulong ni Shiwei. Para sa kulungan mo ay pang nasa bahay ka lang. Kahit nakalaya ka, tinanggap ka pa rin ng pamilya Shen. Pero ikaw, ginantihan mo na masama ang kabutihan. Pag-ayos, pag-aalaga. Talagang dapat kong pasalamatan siya sa pag-aalaga ni Zhao Shiwei. Kung hindi ako mabubuhay ng ganito kasaya sa loob ng 5 taon. Patungkol sa aking binti. Salamat sa inyong lahat. Paano nangyari ito? Shiwei, hindi mo sinabi na may nag-alaga sa nanay mo sa bilangguan?
Ano ang nangyari sa mga sugat na ito? Nane, alam kiyo na hindi ka nasisiyahan na ipinasok ka sa bilangguan ni tatay at ni Yaoyang. Pero hindi mo naman kailangang magpeke ng mga peklat para ako'y sangkot. Tatay, noong nagalit ka, ipinagbawal mong bisitahin si nanay sa bilangguan. Kaya pinapunta ko lang ang mga katulong. Paano ko siya masasaktan? Mabuti, Wu Jiang Yue. Binabaliktad mo ang katotohanan. Akala mo ba ang pamilya Shen ay walang magagawa sa iyo? Tara, ipatawag ang parusa ng pamilya. Walang hiya. Tanga. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanila. Wala akong kasalanan. Matigas pa ang ulo mo? Lumuhod ka. Wala akong kasalanan. Matigas talaga ang ulo mo. Ayue. Ang binti Montag. Ano ba talaga ang nangyari? Bitawan mo ako. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nanay, bakit nasira ang binti mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sa bilangguan, tumawag ako sa inyo. Pero pinansin niyo ba ako? Yun ba yung tawag na? Ngitian Montag ako. Jayahui, tulungan mo ako. Gusto nilang saktan ako. May mga gwardiya sa bilangguan. Sinong maglalakas loob na saktan ka? Huwag kang magdrama. Tulungan mo ako. Gusto nilang saktan ako. Arawan ng apo ngayon, kung hindi ka naman para batiin. Huwag ka nang tumawag. Nakakasama ng loob. Ayue, hindi ka o talaga alam. Pesensya na, AU. Anong silbi ng pagsisisi mo ngayon, Shendong? Hindi ba't ikaw mismo ang nag-utos sa iyong manugang? Naalagaan ako. Ginawa niya talaga. Pinabuhay niya akong lumabas ng bilangguan. Pero bilang isang lumpo, Ayue, kung noon lang. Maaari mo bang sabihin ng malinaw sa telepono? sabihin ng malinaw. Sabi ko, babaliin nila ang mga binti ko. Naniniwala ka ba? Sabi ko, binayaran ni Zhao Shiwei ang mga gwardya sa bilangguan. Naniniwala ka ba? Sabi ko, ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Ang mga tunay na may sala ay nasa harap mo, silang tatlo. Naniniwala ka ba? Madam, huwag kang magsalita ng walang basehan. Paano namin magagawa ang ganitong bagay? Oo, amo et binata. Ito ay napakalaking kasinungalingan. Ina, alam kong may kinikilingan ka laban sa akin. Kaya mo nasabi ang mga ito. Pwede mo akong saktan o murahin. Ngunit silang tatlo ay inosente. Amo, tingnan ninyo ang binti ni Madam at ang mga sugat sa katawan niya. Gagawin ba niyang isakripisyo ang buhay para lang siraan ang iba? Zhang Mama, alam kong nag-alala ka kay Madam, ngunit hindi dahilan na magkasama kayo mula pagkabata para hindi maging patas. Sa pagsasalita para sa kanya, hindi ako kinikilingan. Ang sinasabi ko ay, Tama na, Sang Mama. Ikaw ay empleyado lang ng pamilya Shen. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Hindi dapat bastusin ni Zhang Mama si Zhao Shiwei. Ngunit noong isang araw sa bodega, nang bastusin nila ako. Wala kang imig. Boss Shen, talagang patas ka sa pagtrato sa mga tao. Ang mga bagay na ito, aking iimbestigahan. Ngunit ginulo mo ang birthday party ni Zihan. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Humihingi ako ng tawad. Tama, basta't humingi ka and gitabat. Tapos na ang usapan para sa araw na ito. Ang pagkaputol ng iyong binti. Itiyakin kong malaman ang totoo. CJ, ang paghingi mo ng tawad, gagawin ko. Madam, Okay lang, huwag kang mag-alala. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ako, Ayue. Doktor, ano ang nangyari? Bakit siya biglang nahilo? ang pasyente ay matagal ng kulang sa nutrisyon at maraming mga sugat sa katawan. Dahil sa labis na emosyon kanina, biglang pagtaas ng presyon. At mayroon pa, Ano pa? ang putol na kanang binti ng matandang madam. May mga bakas ng paulit-ulit na paghampas sa buto. Makikita na noong una, hindi maayos ang paggamot kahit ang pagdisinfekta. Ang pagiging buhay pa lang ay swerte na. Paulit-ulit na pagkagupit.
Ang matinding sakit na dulot ng trauma ay hindi kayang isipin ng ordinaryong tao. Ang pasyente ay nangangailangan ng ganap na pahinga, huwag siyang bigyan ng kahit anong stress. Salamat, Hüm. Yui, paano mo natagalan ang 5 taong ito? San, ang may odomo. Agad-agad, imbestigahan Montag. Ang lahat ng records ni Mrs. sa bilangguan ng kababaihan nitong 5 taon. Pati ang mga tala ng pagbisita. Kunin mo lahat. Lalo na noong first month celebration ni Zihan 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari sa bilangguan ng araw na iyon. Ziege. Ang binibini. Chairman Shen, paano kung matuklasan talaga nila? Huwag kang mag-alala, matagal ko nang pinabura ang mga pagkakakilala ninyo. Pero, para sigurado, tulungan ninyo ako sa isa pang bagay. Kapag lumabas siya, agad ninyo siyang kidnapin. Siguraduhin hindi na siya makakapagsalita magpakailanman. Wu Jiang Yue, kung hindi ka titigil, huwag mong sisihin ang sarili ko. Ginoo, binata, nalaman na namin ang totoo, pero kailangan mong maghanda. Noong first month celebration ng bata, buhay na buhay nilang binali ang binti ni Mrs. Pagkatapos noon, tuluyan nang nasira ang binti ni Mrs. Natakot ang bilangguan na mamatay siya, kaya nagmadali silang mag-amputa. Ni hindi man lang sapat ang anestesya, mga hayop. Ang mga presong nanakit, binura nila ang tunay na impormasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nahahanap. Imbestigahan Montag. Kahit kailangan pang maghukay ng malalim, hanapin sila. Gagantihan ko sila ng dugot pawis. Ziege. Tatay, baka naman mula PA. Ay mali tayo kay nanay? Nanay, Yue. Yue, gising ka na. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang may gawa nito sa iyo? Chairman Shen. Ano ba itong ginagawa mo? Yue. Ano ang tawag mo sa akin? Chairman Shin? Azava Montag ako. Asawa. Noong ikinulong mo ako 5 taon na ang nakalipas. Natapos na ang relasyon nating mag-asawa. Nanay, pinapaimbestigahan na ni Tatay si Son, ang mayordomo. Bibigyan ka namin ng hustisya. Siya sa atin. Kailangan pa bang siya sa atin? Maaari kong sabihin sa iyo ngayon. Lahat ng ito ay gawa ng iyong asawa. Si Zhao Shewei ang gumawa. Narinig mo ba ng malinaw? Nanay. Aminado ako, si Shiwei ay nagkulang sa pag-aalaga. Pero hindi lahat ay dapat sisihin sa kanya. Itinulak mo siya pababa ng hagdan, halos mamatay silang mag-ina. Mahina ang kanyang katawan sa paggawa. Hindi maiwasang hindi maging perpekto. Talagang tanga. Si Shiwei ay mabait at mapagmahal. Hindi niya kailanman magagawa ang ganitong bagay. Tiyak na isang malaking pagkakamali. Tama ka. Sa puso mo. Kayong lahat ay naniniwala lamang. Kay Zhao Shewei lamang. Kung ganun, wala na akong sasabihin pa. Ano ba ito? Kakagising Montag lang. Kailangan mo magpahinga ng maayos. Hindi na, simula ngayon, wala na akong kinalaman. Sa inyong pamilyang Shen, Yue. Ikaf. Ano ba ang ibig mong sabihin? hindi mo pa ba narinig ng malinaw? Sabi ko, simula ngayon ako ay wala nang kinalaman sa inyong pamilyang Shen. Hayaan mo akong umalis. Yue. Nanay. Maghanap ka na magbabantay sa iyong ina. Bukod doon, magsiyasat ka. Kasama ang iyong asawa, siyasatin mo rin, siyasatin mo lahat. Tatay. Hindi ba, hindi ka rin naniniwala kay Shiwei? Kung hindi siya, kahit para lang mawala. Ang galit ng iyong ina sa kanya. Pero kung talagang may kinalaman siya, ang aming pamilyang Shen ay hindi mapapaikot sa isa. Masamang babae. Magsiyasat ka. Madam, kakagising mo lang, mahina pa ang katawan mo. Bakit hindi ka nagpapahinga sa loob ng bahay? Zhang Ma, simula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Shen.
Hindi na rin ako ang may bahay ng pamilyang Shen. Ano ang ibig mong sabihin? Pinalalayas ka ba ng amo? Ako ang aalis. Sa totoo lang, sa bahay na ito, wala na akong lugar. Pilit na mananatili. Nakakairita lang. Madam, sandali lang po. Ito pong kaunting pera. Tanggapin niyo po. Tita Zhang, ano po to? Simula bata pa po ako, kasama ko na kayo. Itinuring niyo po akong parang kapatid. Ngayong napagbintangan po kayo, wala po akong kakayahan. Napatunayan ang katotohanan. Itong ipon ko po, para hindi kayo mahirapan pag alis nyo sa Shen family. Makakampante na po ako. Tanggapin niyo po. Salamat, Tita Zhang. Madam, ingat po kayo palagi. Nanay, tatay, nagkamali po ako ng pagkilala sa tao. Ngayon ko lang naisip. Gusto ko sanang maghanap ng testigo para mapatunayan ang innocence ko. Pero hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito, puputulin ko na ang lahat ng relasyon sa Shen family. Ma, saan ka pupunta? Kailangan Montag bang ihatid? Ma, nagising ka na po. Hindi ko po alam kung saan kayo pupunta, kaya dito muna kayo. Pagsikapan niyo pong tiisin. Zhao Shiwei, ano ang balak mo? Pakawalan mo ako. Wu Jiangyue, ang lakas ng loob mong i-accuse kami sa harap ng Shen family. Mukhang yung pagbalibag namin sa binti mo noon, hindi sapat para matuto ka. Ginawa niyo yung karumal-dumal na bagay. Natatakot pa kayong ma-expose. Tumigil ka. Nasa bingit ka na ng panganib, matigas pa rin ang ulo mo. Kung hindi lang dahil kay madam noon. Pinatawad ka namin, matagal ka ng dapat. Namatay sa kulungan. Kung nagpakatanga ka lang at nagpaka-invisible, pwedeng mabuhay ka pa sa Shen family. Kaso, nagpakapantas ka pa at nagsalita ng hindi dapat. Ma. Para sa kinabukasan ko at ni Zihan, kailangan kong pagsikapan. Na panghabang buhay kang manahimik. Gino, Binata, Madam. Si Madam ay hinimatay at dinala ni na Ongling at Chenmin. Ano? Talaga bang sila yung nasa kulungan noon? Nananakit kay Mama? Bilis, hanapin siya. Siguraduhin ligtas siyang makakauwi. Sige, bilis. Zhao Shiwei ang pagpatay ay may kapalit na buhay. Kapalit ng buhay. Pagkatapos mong mamatay, sino ang makakaalam na ako ang pumatay? Ako ay magpakailanman. Ang magiging tanging Shenyaoyang sa puso niya. Mamo. At malaga na mabuting asawa. Sige na, Shivai. Huwag mo nang patagalin, tapusin mo na siya. Huwag tayong mag-atraso. Kailangan nating umuwi para sa anak natin. Mahal, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal kitang hinintay. Tapos na ang lahat sa side ng Shen family. Siyempre, yung matandang lalaki sa Shen family, inilipat niya ang shares. Sa pangalan ni Zihan. Bastard. Maayos na natin itong matandang ito sa lalong madaling panahon. Ang buong Shen family ay magiging atin na. Ikaw ba ang kabit ni Zhao Shiwei? Hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat sa ginagawa ninyong kasuklam-suklam na bagay? Tita Yui, napakabait mo sa akin. Paano mo ako pababayaan na tamaan ng kidlat? Nanay? Ito ang kaklas ko sa kolehiyo, si Sunyeji. Siya rin yung estudyante na palagi mong sinusuportahan. Dia ay, kakauwi lang mula sa pag-aral sa ibang bansa, at dito para magpasalamat sa iyo. Tita Yue. Kung wala ka, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Hinaharap, dodoblihin ko ang aking pagsisikap, at hindi ko sasayangin ang pag-asa at pagsuporta ng Shen family. Magaling! Ipagpatuloy mo lang. Ikaw, Madam Shen, ang galing ng memorya mo. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng maraming taon. Makikilala mo pa rin ako sa unang tingin. Isang karangalan. ano ang nagawa ng Shen family para saktan ka? Pinag-aral kita, bakit mo ginantihan ng masama? At binaboy ang Shen family? Ang pinakaayaw ko ay ang mga mayayaman na tulad ninyo. Ang taas ng tingin sa sarili. Bakit ako dapat maging parang aso na umaasa sa mumunting butil na nahuhulog sa mga kamay ninyo? Paalang makapag-aral?
Bakit si Shen Yayang? Simula pagkabata ay mayaman na, may bahay, may posisyon. At gusto pa niyang makuha ang babaeng tulad ni Shiwei. Kaya ba, lahat ng ito ay plano mo? Tama. Ako ang nag-utos kay Shiwei na lumapit sa kanya. Para unti, anting was a kin Ongshan family. Para maranasan ninyong mga mayayaman. Ang pakiramdam ng pagbagsak, maayos sana ang plano. Aso ikaw ang sumira sa lahat. Si Shen ay nakakaalam na napakaraming sikreto. Mas mabuting patayin na lang. Asawa, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa kausapin ang taong mamamatay na? Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Shen. Walang Mrs. Shen. Hindi, baka sa hinaharap, ang buong pamilya Shen ay tuluyan ng mawawala. Gawin mo na, tapusin mo siya. 3 milyon, bayaran ka agad. Tatay, Shen Jehui, nanay. Huwag ka nang tumawag, walang sasaklolo sa iyo. Hindi Montag. Talagang inakala na may tao pa sa pamilya Shen na nagmamalasakit sa buhay mo. Huwag kang manggarap. na bakit nila ako pag-iisipan? Gawin mo na, tapusin mo siya. Zandali. Ano? Mukhang nalaman na ng pamilya Shen na si Wang Ling ang nakidnap sa matandang ito. Si Shen Jiahui at Shen Yaoyong ay baka malapit nang makarating dito. Ano? Ano ang gagawin natin gayon? Bumalik ka kaagad sa pamilya Shen. Magkunwari kang walang alam, sabihin mong nagpapahinga ka lang sa bahay. Panatilihin mo sila. Yung tatlo? Ang nalaman ng pamilya Shen, sila ang may kagagawan. Anong palagay mo? Bilisan Montag. Bakit umalis ang binibini? May problema sa pamilya Shen, kailangan namin. Umuna para ayusin. Dito, ipagkakatiwala na namin sa inyo. Siguraduhin malinis ang trabaho. Yung Masterson, yung pera na pinangako niyo sa amin. Huwag kayong mag-alala, bukas ng umaga, ipapadala na namin ang pera. Sa inyong account. Tandaan, kailangan pa ng pamilya nyo ng perang ito. Huwag kayong mag-alala, garantisadong malinis ang trabaho namin. Sa matandang ito, Zanan ka. Kung may kahit isang buhok lang na nawala sa nanay ko, papatayin ko silang lahat. Ang lokasyon ng cellphone ni Wang Ling ay nasa abandoned warehouse sa kanluran ng lungsod. Ano pa ang masabi? Matapos ang babaeng nagpunta sa bilangguan, nakatanggap si Wang Ling ng ang paglipat ng 500,000 yuan ay agad sinira ang binti ng ladi. Ang nagpadala ng pera ay ang binibini. Sino ang sinasabi mo? Sabi ko, babaliin nila ang binti ko. Naniniwala ka ba? Sabi ko, binayaran ni Zhao Shiwei ang mga gwardya. Naniniwala ka ba? Paano naman? Napakabait ni Shiwei. Sasabihin ko na ngayon, lahat ng ito ay gawa ng asawa mo. Si Zhao Shiwei ang gumawa. Narinig mo ba ng malinaw? Ako pa ang dapat. Hindi man lang pinaniwalaan ang sariling ina. Ma, kailangan mong labanan, hintayin mo ako. Kayong mga tanga, tumakas na sila. Nandito pa kayo naglilingkod sa kanya, palayain niyo ako ngayon. May oras pa. tingnan niyo si Madam Shen, halos hindi na makahinga. Nagpapanggap piaring mayaman, sabi kaon ga. Izinilang kang hamak, walang swerte, ateling. Wala siyang swerte pero tayo meron, Signa. Sa huling bahagi ng buhay natin, magiging masagana tayo, tama-tama. Siya ang magiging yaman natin. Sige na. Dahil sa pagkakataon na nagkakilala tayo, bigyan natin ng buong katawan ang ating mahal na yaman. Mabait naman, diba? Sino ba naman ang nilalabanan mo? Kailangan pa bang makipag-away sa aming mahal na binibining Zhao? Bitawan niyo ako. Ano pa ang hinihintay nyo, isa sa bawat side? Bitawan niyo ako. Lakasan niyo. Huwag. Ihatid na si Madam Shen. Bitawan.
Sa ibaba, huwag mo kaming sisihin. Sisihin mo. Ang mabait mong manugang. Tigilan niyo. Takbo na. Habulin niyo. Magising ka, ako si Yayang Ma. Maalam ka una ang mali ka o. Tumawag ng ambulansya, bilis. Bilis. Tatay, saan ka nagmamadali? Sumama ka agad sa ospital. Dinukot si mama ni Wang Ling. Inagapan PA. Naku, paano nangyari ito? 3 walang kwenta. Hindi man lang naayos ang isang matandang babae. Ano PA ang hinihintay niyo? Bilis na, tayo na. Yaoyang, kamusta na ang nanay mo? Sabi ng doktor. Sobrang tagal ng pagka-asphyxia. Malubha ang kakulangan ng oxygen sa utak. Baka hindi na siya magising. Paano nangyari ito, Ayu? Tatay, ingatan mo ang sarili mo. Ang nanay, may awa ang Diyos. Makakaraos din siya. Zhao Shuwei hanggang ngayon. Nagpapanggap ka pa rin? Yayang, ano ang sinasabi mo, Tak? Masakit din sa akin ang nangyari kay nanay. Paano mo nasabi yan sa akin? Yayang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalagayan ng nanay mo. Paano Montak? Tatay. Niloko tayo niya. 5 taon na ang nakalipas. Siya ang nagbigay kay Wang Ling ng 50,000. Para basagin ang paa ng nanay ko. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Nakakulong pa lang ang nanay ko. Nakipag-ugnayan na siya kay Wang Ling. Zhao Shivai ang paktukon gayon. Ikaw ba ang may utos nito? Yaoyang, paano mo ako masasangkot? Noong sinaktan ako ng nanay, pinatawad ko na siya. Bakit ko siya sasaktan? Tatay, nakita mo ako kanina sa bahay. Kasama ko si Zihan. Paano ako makikipagkita kay Wang Ling? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Zihan. Paano mo ipapaliwanag ang perang ipinadala mo 5 taon na ang nakalipas? Wang Ling, malayong kamag-anak natin siya. Noon, nag-alala ang tatay na baka mahirapan ang nanay sa kulungan. Kaya pinahanap niya ako ng tao para tulungan siya. Kaya naisip ka o sila. Pero hindi ko alam na sasaktan nila ang nanay. Sinusumpa ka o. Wala talaga akong kaalam-alam. Tutubi at halaga ito? Yaoyang, kung talagang may balak akong saktan ang nanay, bakit ko pa sasamahan kang sunduin siya? Kamag-anak ng pasyente. Dok, kamusta na ang asawa ko? Ligtas na sa peligro ang pasyente at nagkakamalay na. Hindi, ayaw niyang makita ang sinuman. Ayu. Mukhang galit pa rin siya sa akin. Galit siya dahil ipinakulong ko siya. Ang dami niyang pinagdaanan sa loob. Doc, pakyos up. Pahintulutan ninyo akong makita siya. Kahit sandali lang. Kakagising lang ng pasyente at mahina pa ang katawan. Huwag na nating dagdagan pa ng stress. Umuwi na muna kayo. Hindi pwede. Ang kayamanan ng pamilya Shen, ang kinabukasan ni Zihan, hindi dapat masira sa kamay ng matandang babaeng ito. Kailangan ko siyang patahimikin ng permanente. Matanda, kasalanan mo kung bakit ka naging hadlang. Sa susunod mong buhay, huwag mo nang halangan ang daan ko. Bilisan mo, baka magising siya. Mamatay ka na. Sunyize, ano ang ginagawa mo? Yije, umalis ka na, may darating. Matanda, Swerte Montag PA. Bakit pamilyar ang taong ito? Nanay. Ang pasyente ay nakaranas ng pangalawang pagkasakal. Nagdulot ng paglaki ng balintataw, malubhang kakulangan sa oxygen. Kung medyo huli pa, hindi maisip ang mga posibleng mangyari. Paano nangyari ito? Sino ang nandito kanina? Pagpasok ko, ganito na ang itsura ni nanay. Kasapwat ba ito ni Wang Ling? Wang Ling? Ayun, huwag kang makalala. Si Wang Ling at ang kanyang mga kasabwat. Tiyak kong mahuhuli sila. At babayaan nila ang lahat. Nanay, si tatay at Yaoyang. Tiyak na malalaman natin ang totoo.
Siya. Ang nag-utos kay Wang Ling na patayin ako. Siya ang nag-utos. Nanay, ano po ang sinasabi ninyo? Paano ko po kayo sasaktan? Baka po natatakulang kayo. Oo Ayue, baka nakakamali ka kay Shivay. Siya mismo ang nag-volunteer na mag-alaga sa iyo. Naiwan siya para ako ay patayin. Nanay, ang nangyari noon ay hindi totoo. Si Wang Ling at ang kanyang grupo, sila ang gumamit. Sa kabutihan ni Shiwei, alam ko po, may galit kayo, naiintindihan ko, pero hindi po kayo dapat. Nagbibintang ng walang basehan. Sa inosenteng tao. Simula nang makapasok ako sa pamilya Shen, itinuring ko na kayong tunay na ina. Hindi ko kailanman naisip. Nasaktan kayo. Lumabas ka. Nanay, huwag po kayong magulo, nakidnap kayo. Natakot kayo, kung may galit kayo, sa akin niyo ibuhos. Pero ano ang kasalanan ni Shivay, Ayue? Kalimutan na natin ang nakaraan, nitong mga nakaraang taon. Malaki ang naitulong ni Shiwei sa pamilya. Nakikita ko ang lahat, patawarin mo na siya ngayon. Ngayon, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Nanay, kung hindi mo talaga ako pinaniniwalaan, pwede akong manumpa. Kung may kahit katiting akong balak na masama sa iyo, sana ako'y tamaan ng kidlat at mamatay ng masama. Kung epektibo ang pagsumpa, ano pa ang silbi namin bilang pulis? Zhao Shiwei, ikaw ay hinihinalang sangkot sa pagdukot, pagtatanggang papatay, at iba pang mga kasalanan. Sumama ka sa amin. S.A. Presento. Pagnanakap, mga kasamang pulis, baka may malaking pagkakamali dito. 5 taon na ang nakalipas, si Zhao Shiwei, ang unang nakipag-ugnayan kina Wang Ling at 2 pa, at pinag-utos sa kanila na pag-initan. Mga kasinungalingan, hindi ko kailanman ginawa ang mga tawag na yon. Ito ang mga tala ng tawag, may electronic proof mula sa telecom. Ang oras ng bawat tawag at ang lokasyon ng cell site ay naitala. Zhao Shiwei, akala mo ba na pag nawala ang cellphone mo, makakalusot ka na? Tatay, Yayang. Hindi ko alam ang tungkol sa anumang cellphone. Ginagawa lang nila. Ito para ako'y masangkot. Hindi ikaw ang magsasabi kung ito ay pagkakabit o hindi. Pakinggan mo ito. 5 taon na ang nakalilipas, si Zhao Shiwei. Ang lumapit sa amin, binigyan kami ng litreto ni Wu Jianyu. At sinabihan kaming saktan siya sa loob ng bilangguan. Sinabi niyang, siya ang sasagot kung may mangyari. Tumigil ka. Natutulungan lang kayo. Yao Yang, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga bagay na ito. Si Wu Jianyu ang nagbayad sa kanila. Isipin mo si Zihan, nasa bahay siya. Naghihintay sa atin. Hahayaan mo lang. Nasiraan nila ako. Si Shen Zihan ay hindi tunay na dugo ng pamilya Shen. Siya ay anak ni Zhao Shiwei at ni Sun Yizi. Noong gabi 5 taon na ang nakalipas, nakita ko sina Zhao Shiwei at Sun Yizi na nagkikita sa silid aklatan. Huwag kang mag-alala, baka masaktan ang bata. Ang mga tangang Shen na iyon, hindi nila alam na hindi ito anak ng pamilya Shen. Kapag ipinanganak na ang anak natin, papikimahin ka si Shen Yahui, na ilipat ang mga shares ng Shen sa pangalan ng anak natin. Sa bandang huli, lahat ng kayamanan ng Shen ay mapapasa iyo. Kasama na ako. Zeno, yan? Zhao Shiwei. Natakot siyang mabuko kaya sinadya niyang mahulog sa hagdan. Pinagbintangan ako. Ang anak kong pinaghirapan ko ng ilang taon, anak pala ng iba. Zhao Shiwei, pa sa isang babaeng tulad mo. Ipinakulong ko pa ang sarili kong ina. Dapat kang mamatay. Tatay, maniwala ka sa akin. Anak talaga ni Yao Yang si Zihan. Zi Wu Jiangyue. Ayaw niya sa amin ng anak ko. Pinagbintangan niya ako. Dinaya niya ako. Sino ang nagsisinungaling? Nandiyan na ang ebidensya. Hanggang kailan ka pa magdadahilan? Bosen, nakuha namin ang footage ng CCTV. Siya ang lumabas sa kwarto kanina. San Yizhe. Ang bait-bait ng pamilya namin sa iyo. Bakit mo kami sinayra? Pera ang ugat ng lahat. Gusto kong manasan ninyo ang hirap na dinanas ko. Sayang, isang hakbang na lang. Yaman ng pamilya Shen ay akin na sana. Kasalanan na matandang yon. Gayon ka pa nakangiti? Pananagutan mo ang lahat sa batas. Yao Yang, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Yao Yang, pakiusap. Ang lahat ng ito, sa wakas ay tapos na. Nanay, Ayue. Ako ang nagkamali. Nanay, walang utang na loob ang anak mo. Hindi ko dapat naniwala kay Zhao Shiwei. Nasaktan kita. Nanay, patawarin mo ako. Ayue, hindi kita naalagaan ng maayos. Nangako akong alagaan ka habang buhay, pero ganito ang nangyari sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong bayaran ko ang lahat sa natitira kong buhay.
Mapagbayaran kita. Pagbayaran? Ang 5 taon ko sa bilangguan na puno ng hirap. At pang-aalipusta. Ang pilay kong binti, paano mo babayaran? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Shen Jiahui, naalala mo ba? Noong wala ka pa, nang lumuhod ka sa harap ng mga magulang ko. Paano ka sumumpa sa akin? Naalala ka o kung ako si Shen Yahui. At nagtaksil sa iyo, ililipat ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Sa pangalan mo at lalayas ng walang dala. At hindi na makikialam. Mabuti. Pirmahan mo na. Nanay, alam na naming mali namin ni tatay. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon para bayaran ka namin, okay ba nanay? Yao Yong, by the 1 MO. Hindi, tatay, huwag mong pipirmahan. Kapag pumirma ka, hindi na talaga babalik si nanay. Huwag, bulag at tanga kami. Nasinaktan ka ng ganito, wala na kaming mukhang. Humingi sa iyong manatili. Hindi. Nanay. Boss Wu, lumabas na ang hatol. Sina Zhao Shuwei at Sun Isha ay nahatulan ng 15 taon sa kasong pagpapasakit ng tao. Ang tatlo sina Wang Ling ay mabibigatan din ng hatol. Alam ko na. Boss Wu, dumating na ang mag-amang Shen. Huwag silang papasukin. Sige, palisin ko na sila. Tita Zhang, Sinabi ni Boss Wu na ayaw niyang makita kayo. Umalis na kayo. Tita Zhang, nakikiusap ako. Tulungan mo kami, hayaan mo kaming makita ulit. Zinanay. Hindi kayo makikita ni Boss Wu. Ang hirap na dinanas niya sa mga nakaraang taon, hindi masasolusyonan. Nang ilang paghingi ng tawad, Ayuy, sa wakas ay pinagbigyan mo rin kami. Nanay, alam na talaga naming mali namin ni tatay. Nga, tingnan mo si tatay, suot pa niya ang singsing. Na pinagtalunan ninyo noon, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Pabayaran ka namin. Nanay, Kailangan ng tapang para magpatawad. Ngunit pagod na ako kahit mag-isip lang ng mga bagay na iyon. Ganito na lang, ang hindi pagtatagpo ay ang pinakamagandang wakas.